ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ngayong wala ng bagyo sa loob ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility, bubuti na kaya ang lagay ng ating panahon, pati na ng ating mga karagatan? Alamin natin mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Good evening, Jessica. Lumabas na nga ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Luis kaninang umaga. Huli itong namata ng Pag-asa 465 kilometers dyan sa may west ng Lawag City kaninang hapon at ibinaba na rin ang lahat ng public storm warning signal sa bansa. At base sa datos ng The Weather Company, tuloy-tuloy nang kikilos itong si Luis papunta ng southern China. At sa ngayon, hanging habagat ang nakakapekto ngayon sa ating bansa, particular na dito sa may western section ng Luzon. Kaya bukas, makararanas pa rin ang maulang panahon mula po yan umaga, lalong-lalo na dito sa may lalawigan ng Palawan. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, may mga mahihinang pag-ulan lang naman, habang sa Mindanao, may pag-ulan pa rin mararanasan, lalong-lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Sa Metro Manila, mahihinang ulan na lang inaasahan. Bukas po yan at sa mga susunod na araw, pero magiging maulap pagdating ng Huwebes at magiging maaliwalas uli pagdating ng Biyernes at Sabado. Nakataas pa rin naman po ngayon ang gale warning ng Pag-asa kahit nasa labas na ng PAR yung Bagyong si Luis. Diyan po sa may northern seaboard ng Northern Luzon at sa western seaboard ng Luzon hanggang sa may Palawan po yan. Kaya delikadong pumalaot ang mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat dahil sa mga along posibleng umabot sa 5 metro ang taas. At kasunod ng Bagyong Luis, may binabantay pa rin tayong bagong low pressure area na nasa labas ng PAR at base sa wind forecast map ng The Weather Company, posible po itong lumakas at pumasok sa PAR bilang isang tropical depression o mahinang bagyo araw ng Miyerkules. Jessica? Mang Tani, ayun na nga ba yung gale warning natin? No? Palagay ko kailangan pag-usapan uli natin ito. Pagka po ba pula, anong ibig sabihin nun? Ilang height po ng alon ang maaasahan ng ating mga kababayan? Mang Tani? Depende yan sa lakas ng hangin. Pero sa ngayon, dun sa ipinalabas sa Pag-asa na gale warning, itong nakikita nating mga lugar na may kulay pula, posibleng hanggang 5 metro ang taas ng alon dyan, Jessica. So halos 1.5 palapag na gusali ang inaasahang alon dito sa may mga dalampasigan o yung mga coastal areas mula dyan sa Northern Luzon hanggang dito sa may dulong bahagi ng Palawan. Kasi yun ho ang hindi na pagtutuunan yata ng pansin, lalo na nung mga namamahala ng ating mga sasakyang pandagat, katulad po nung Roro na lumubog po dun sa may Southern Leyte. Pinayagan silang maglayag, kahit may mataas ang alon dahil wala naman typhoon signal, dalang typhoon signal natin over the weekend nasa northern hanggang central Luzon at eastern Luzon, Mang Tani. Kaya may mga Roro na nakalayag, ayun, yung isa lumubog. Parang kailangan ho talaga ng medyo policy statement dahil po dito, ano ho? Yes, Jessica, hindi sa naninisi tayo, no? Pero yun ang paulit-ulit nating binabanggit na kung minsan mayroong bagyo malayo doon sa isang lugar, katulad nung nangyari nitong nakaraang Sabado, ang bagyo ay nandito sa may silangan ng Northern Luzon, pero dahil panahon ng habagat, yung habagat ay mararamdaman hindi lamang doon sa periphery ng bagyo, kung hindi maging dito sa may Visayas at Mindanao na kung saan yung hangin na nanggagaling sa may timog kanluran o habagat ay pumupunta o hinihigo, pwede nating sabihin, dyan sa bagyo. Kaya kahit walang signal, ay naglabas ng gale warning ang Pag-asa para dito sa eastern seaboards ng Visayas at Luzon, kahit malayo yan doon sa sentro ng bagyo. Kaya siguro ho, makiusap tayo doon sa mga namamahala ng marina, yung mga namamahala ng pantalan, sa Coast Guard. Wag lang po yung typhoon signals ang tutukan ninyo. Yung pong gale warning, yung po napaka-importante po nun. Kasi kahit malayo yung bagyo, dito sa bandang ibaba ng ating bansa ay malakas ang alon, lalo na't may habagat po ngayon. Tama yun, Jessica. At kuminsan, hindi lang habagat dahil pag panahon naman ng amihan, na kung saan wala talagang bagyo pero ang lakas ng hanging amihan, alam mo yung mga taga rito sa Matnog Island, Jessica, yan ay sanay na kahit walang bagyo pag panahon ng Disyembre, Enero, Pebrero. Pero pag nag-issue ng gale warning ang Pag-asa, talagang kuminsan, karamihan o madalas, hindi nila pinapayagan
na maglayag yung mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na yung maliliit. Kasi kuminsan, Jessica, yung mga malalaking sasakyang pandagat, malakas ang loob dahil kaya nila yung alon. Pero ang nangyayari, nagkakaroon ng problema sa makina kung kailan nasa kalagitnaan na sila ng karagatan. Kaya yung alon na supposed to be kaya sana nila kung maganda yung kanilang makina umaandar, wala. Nagiging biktima na rin sila nung maalong karagatan, sanhi nga ng mga ganyang klase ng kapabayaan. Ayun yung Matnog, yun po yung tawiran from Bicol papuntang Samar at ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Napaka-importanting tawiran yun sa dagat, Mang Tani. Kaya mabuti, oriented na sila dito sa gale warning. Pero mukhang yung ibang mga lugar pa ng ating bansa, hindi pa sila oriented masyado Tama yun, Jessica. Lalong-lalo na dito sa may bandang itong nagdudugtong dito nga sa may Leyte at dyan sa may Surigao del Norte na kung saan bibihira kasi na maramdaman nila yung habagat, lalong-lalo na kung yung bagyo ay nandito sa may eastern sa may east of northern Luzon kasi pangkaraniwan yung habagat hanggang dito lang sa may western Visayas at dito sa may Bicol region. Pero ang nangyari nga ay dahil may kalakasan itong si Luis, talaga namang humatak yan ng habagat, kaya kahit dito sa may Mindanao ay naramdaman niya. Yun lang po yung ating maipapaalala. Katulad ngayon, Jessica, wala na yung bagyo. Baka yung mga ibang mga kapatid nating mangingisda, wala ng bagyo. Ibig sabihin, wala ng signal, pero nakataas pa rin yung gale warning sa western section ng Luzon, kaya delikado pa rin talagang maglayag. Mang Tani, matanong ko lang kasi itong mga barko rin na nakadaong, yung mga naghihintay na makadiskarga ng kargamento dito sa Manila Bay, lalo na't nagkaroon tayo ng port congestion itong mga nakalipas na linggo. So may mga barko ngayon dyan, ang daming barko sa Manila Bay na inabutan din po nitong pagsabay ng habagat at ni Bagyong Henry. May lumubog din po kagabi dahil siguro yung mga tripulante na iwan dun sa mga barko hanggang lumubog na yung sasakyang pandagat nila. Ano po kaya ang dapat gawin ng mga namamahala po ng Coast Guard at Marina? Kasi parang unimaginable, habang may masamang lagay ng panahon, yung mga tripulante nandun din sa laot. Hindi ba pwede kayang alisin muna nila dun yung mga tripulante kahit wala naman tayong magagawa dun sa mga barko dahil wala namang parking pwedeng paglagyan ng mga yan. Pero yung mga tao na nandun sa mga barko, baka pwede papuntahin muna nila sa dalampasigan kasi katulad nga nung nangyari kagabi. Yun ang isang palagay ko pinaka-maingat na dapat gawin, Jessica, na yung mga tripulante, lalong-lalo na kapag ganyang may bagyo, kahit na sabihin natin walang signal, at ang alam ko naman, yung mga marino, kabisadong-kabisado naman nila na kapag may bagyo dito sa Northern Luzon, alam nilang lalakas yung habagat, kaya magiging maalon yung karagatan. At normally, yung ibang ginagawa, Jessica, ay talagang naghahanap ng masisilungan yung mga sasakyang pandagat na kung saan kahit na sila nakaangkla ay wala silang mararamdamang lakas ng alon dahil nandun sila sa isang lugar na hindi sila apektado nung malalakas na alon na idudulot, hindi man nung bagyo, kung hindi nung malakas na hangin. Kaya ang isa nga talagang pinaka-safe na gawin ay ialis yung mga tripulante doon sa sasakyang pandagat habang nakaangkla yon doon sa gitna ng karagatan. Kasi lalo na naalala ko sa Yolanda, may mga barko na sumadsad papunta sa lupa Tapos meron na rin tayong mga aksidente in the past na may mga tripulante na iwan sa mga barko, tumalo na lang kasi hindi na nila kaya yung lakas ng alon Tama yun, Jessica. At kuminsan kasi sa ganyang nag-aalimpo yung dagat, maalong karagatan, talagang yung mga tao na nandun sa loob ng vapor, talagang halos masasabi natin na helpless, wala na silang magagawa. At kung tumalon man sila sa gitna ng karagatan, mas lalong nagiging mapanganib para sa kanila dahil magiging parang isang munting lang sila, kahoy na tatangayin ng napakalalaking alon. Kaya talagang pinakamaganda rito, Jessica, yung ating preparedness, yung pagiging proactive na malayo pa yung bagyo, alam natin na magiging maalon, dapat gawin na kagad yung nararapat, hindi lamang yung mga nasa kalupaan, kung hindi lalo na yung mga nasa karagatan. Kasi problema pa pagka sakalang ire-rescue sila kapag nandyan na yung masamang lagay ng panahon. Pero Mang Tani, itong bagong LPA na kailangang bantayan ngayon, ano po ang tingin nyo dito? Mukhang malayo pa tatahakin ito.
ano ho ito? Malaking posibilidad na maging bagyo ho ito? Well, ang isang ano natin kasi, Jessica, meron na tayong kakayahan, yung tinatawag nating mga numerical weather models, na dito sa tinitingnan natin, hindi natin nakikita na ito magiging kasing lakas nitong, ito yung si Luis. Ayan, si Luis. So ito parang may sirkulasyon siya, pwedeng hanggang tropical depression o tropical storm. Pero ang isang nakikita natin, hindi ito tatama sa kalupaan. Pero napakaaga pa kung masasabi natin yan. Pero papasok yan dito sa PAR, mananatili dito sa may Philippine Sea at posible na mag-recarve yan patungo ng Japan sa mga susunod na araw. Kaya ito yung babantayan natin. At ito yung isa sa maganda sa teknolohiya natin, Jessica, na 3, 4, or 5 days in advance, may idea na tayo kung saan posibleng pumunta. Although hindi naman nangyayari yan 100% of the time, pero meron tayong idea kung saan posibleng magdaan o ano ang mangyari dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Mang Tani, Weather Forecasting 101 uli ho tayo. Pag nakikita ho ng ating mga viewer, yung inyong wind map, na magulong-magulo, yung maraming araw, tsaka umiikot naman ho yan eh. Kahit hindi siguro sabihin ni Mang Tani na malakas ang alon, pagka nakita nyong maraming mga umiikot-ikot dyan, na hangin ho yun eh. Alam naman natin, pagka malakas ang hangin at umiikot-ikot yung hangin, naapektuhan po niyan direkto, yung diretsahan, yung alon sa dagat. Tama ho, Mang Tani? Tama yun, Jessica. At yun na nga, yung nakikita nating mga araw, habang lumalaki yung araw na yan, ibig sabihin yan, nagiging malakas po yan. Kaya yung malalaking araw na yon, nakitang-kita nyo, may kaugnayan yan sa paglaki ng karagatan. Kaya kapag may araw na malalaki, malapit dito sa atin o kahit malayo, pero maapektuhan yung karagatan, yun yung ipinapakita natin na ugnayan nung hangin ipinapakita natin at yung posibleng lakas ng alon, lalo na yung ulan, Jessica, dito sa ating tinitingnang wind map. Ayun, kung mas magulo ho yung wind map ni Mang Tani, mas magulo rin ang lagay ng ating panahon at ang karagatan. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.